Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Sa kabila ng modernong panahon, buhay pa rin sa ating kultura ang sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Pero kailangan nga ba talagang mamili sa pagitan ng tradisyon at ng siyensya? Ito ang Quiapo, Maynila. Sa tabi ng simbahan, hile-hilera ang mga nagtitinda ng mga herbal na gamot. Nakilala ko si Ate Mayet, isa sa mga tindera rito. Ano po bang mga tinitinda ninyo? Mga ano po, bayabas, gayabano, lalundi. Iba-iba po siya. Hindi naman pare-pareho. Ano po yung mga pinakamabebenta sa... Yung mga ano po, bayabas, sambong, sa sikmura kasi yun. Ano po? Sa sikmura, yung sambong, bayabas, gayabano. Sa mga lamig. Tapos effective naman daw po. Oo naman, umiinom ako eh. Bukod sa mga dahon-dahon, may mabibili rin na mga nakaboteng langis na nakapagpapagaling daw ng mga sakit. Pati na rin mga anting-anting at sinasabing pantaboy malas. Sinasalamin ng Quiapo ang malalim na espiritualidad ng mga Pilipino at ang nakatatak na sa ating kultura ng mga sinaunang paniniwala. Tumungo rin kami sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang sadya namin doon, si Apo Adman Aghama, isang hilot binabaylan. Agad nagpatingin sa kanya ang kasamahan naming si Reynan na matagal nang may iniinda sa kanyang likod. Hindi na raw siya tinantanan ng sakit sa likod mula nang madisgrasya sa larong basketball. Agad nanguha si Apo ng mga halamang gagamitin niya sa panggagamot. Ang unang ginagawa ni Apo sa mga pasyenteng dumudulog sa kanya ay ang pagtatawas. Sa katutubong panggamutan, kailangan una merong diagnostic, pagtatawas. So yung tawas ay hindi lang siya yung ibig sabihin, ano bang pagkakaalam natin ng tawas? Ito yung tawas sa kandila, tawas sa itlog, tawas sa papel, etc. etc. No? So yun, una diagnostic. Usually ito rin ay tinatawag na pagsasala, ibig sabihin filtering, para malaman natin ano ba talaga ang naging sanhi ng karamdaman ng tao. Hindi raw lahat ng karamdaman ng tao ay pisikal. May mga bagay raw na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. So kung karamdamang physical, maaari natin siyang i-recommenda, pumunta na kayo sa doktor. No? Dahil kasi karamdamang physical na yan. O kaya, kung karamdamang spiritual, so tayo na ang gagamot nun. Sa tradisyonal na medisina, ang tawag sa sakit ay pilay. May iba't ibang klase nito. Unang-una, pag sinabing sakit, ang tawag natin noon ay pilay. So ang pilay ay merong maraming kategory, no? Kategory. Una, pilay bale, pilay ipet, pilay lamig, pilay hangin, at pilay usog, no? So may 5. So naintindihan natin yung pilay bale, no? Parang nabale, na break. Yung ipet na ipit ang ugat. Yung hangin na hanginan at nalamigan. Pero ang pinakamisteryoso raw sa lahat ay ang pilay usog. So, usog. Ito yung very intriguing kasi napakalalim niya. Spiritual illness. So, ang basic na yun ay usog. Ibig sabihin, you've been moved out. Nausog ka. Kumbaga, pag nausog ka, ibig sabihin yung energy mo parang umatras. So, nangyayari yun either pag ang tao ay galit, di ba, parang hindi ka makalapit sa kanya kasi natatakot ka. So, ibig sabihin yung usog ay maaring makuha dahil kasi may takot ka. Or either, usog, unknowingly, hindi mo parang merong something na your energy is very powerful enough to move other souls. Ang usog, karaniwang hindi raw sinasadya. Pero kapag may intensyong makasakit ang isang tao, hindi na lamang basta usog ang tawag doon kung hindi kulam. Iba't ibang ritual ang ginagawa ni Apo sa panggagamot at marami na raw siyang napagaling tulad ng mga taong hindi magkaanak. Nagtuturo rin siya ng katutubong paraan ng panggagamot dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nang tingnan ni Apo si Reynan,
Napag-alaman niyang mayroong problema ito sa respiratory system. Pero naramdaman niyang may problema rin daw sa pamilya si Reynan na nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Bagay na kinumpirma naman ni Reynan. Hininga namin ng opinyon ang isang doktor tungkol sa sinaunang panggagamot. Hindi naman daw ganap na sarado ang siyensya rito. Right now, science is evolving. No? There were certain practices in the olden times na, like for example, acupressure, acupuncture. This is now being studied as another use, no, another treatment for pain, di ba? For example, yung mga herbolarios, they're using herbs. Right now, meron na tayong PITAC, no? Yung Philippine Traditional and Alternative Program with the DOH. So dati wala tayong sa ngayon yan. No? We don't have a department talking about this alternative healing management. Pero kailangan daw dumaan sa masusing pag-aaral bago irekomenda ang isang bagay na nakapagpapagaling. We cannot recommend that which has no evidences. Okay? So kung wala pong ebidensya na ito ay nakakagaling sa mas maraming tao, hindi po natin pwedeng irekomenda yon. Pero babala ni Doc, kinakailangan pa rin ang dobleng pag-iingat. Baka raw kasi sa halip na gumaling ay lalong mapahamak. Kasi may mga iba na gumagamit ng mga produkto or mga gamot, for example, na may problema tayo in terms of yung mga contaminants, na? Or madumi, for example, na pwedeng mag-cause ng infection sa ating katawan. Pero bakit nga ba maraming Pilipino ang nagpapagamot sa mga albularyo? May sagot dyan ang isang sociologist. Una, mahal talaga no, ang magpagamot sa Western medicine. No? So kaya yung mga kababayan natin, doon sila nagpupunta kung saan mas simple at walang bayad, kumbaga. So donation lang. No? At saka doon sila sanay. No? Alam nila kung anong gagawin sa kanila at alam nila at meron sila nung materyales na hihingin o itatapal or gagawin para gumaling sila. So kumbaga familiar, no? Hindi ka natatakot, alam mo, no? At walang bayad. Bukod sa mas praktikal para sa marami nating mga kababayan, nag-uugat din daw ito sa ating kultura. Wala naman talaga ang Western medicine eh. Yung advent niyan kasabay ng colonialism. Nung dumating yung mga Espanyol, doon pa lang talaga yan nagsimula. Pero before, nabuhay tayo ng walang ganan. At tayo mismo ang gumagamot. At syempre, may mga sarili tayong paniniwala at teorya. Pero tayong mga mystical theories tungkol doon sa mga sakit natin. Kaya kaya natin tong gamutin. Sinasalamin din daw ng mga paniniwalang ito ang malalim na espiritualidad ng mga Pilipino. Pero ito'y nakadepende kung ano ang gusto ng kalikasan, kung ano ang basbas ng nuno, no? So may mga ganon. So yung paniniwala ang mas malalim doon. Pag naniniwala ka, nagagaling ka, gagaling ka. Sabihin mo sa akin, masakit ka. Sa huli, tamang balanse lamang ang kailangan na may kasamang pag-iingat dahil wala namang mawawala sa taong naniniwala sa parehong tradisyon at siyensya. Sa ating pagbabalik, isang taong pinatay pero muling nabuhay? Ang kanyang kwento, dito lang sa Doctor Next Door. May mga bagay sa mundo na hindi lubusang maipaliwanag ng siyensya, tulad ng kung paanong ang isang taong namatay na, nabuhay pang muli. Higit 3 dekada na ang nakalilipas pero tandang-tanda pa ni Brother Albert Jimenez kung paano siyang namatay at muling nabuhay. That was 1993. Umatid ako ng isang fellowship activity sa Quezon City. Then nung pauwi na kami nung ka-brother ko, may nakasalubong kaming 4 na kabataan. Yung isa dun sa kabataan na yun, inagaw niya yung suot kong sombrero. Bigla niyang hinablot, hinabol ko siya. Tapos nung malapit na kami, naglabas siya ng balisong. Sinaksak niya ako dito. Nakita ko may sugat ako dito, pero hindi siya nagdudugo. Kaya hindi ko alam kung nasaksak ako o paano. Isinugod sa ospital si Brother Albert at kinailangang operahan. Ang teorya ng doktor, possible daw na nung sinaksak ako, inikot yung balisong sa loob ng tiyan ko. Kasi ang daming internal organs ko yung nadali. And then yung nagkaroon ako ng duodenum laceration, yung 4 na bituka ko naputol.
and nagkaroon ako ng internal hemorrhage. Habang inooperahan, may naramdaman daw na tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Maya-maya, nakakita raw siya ng maliit na liwanag. Dito na raw niya naranasan ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Ang nakita ko na lang, nasa harapan ako ni Mama Mary. Nakatingin siya sa akin, yung mata niya kulay brown. Tapos maya-maya, nagisang kulay blue. Yung mukha ni Maria, mukhang, yung hindi mo makikita, ang hirap ikumpara at ang hirap ipaliwanag. Ang sabi sa akin ni Maria noong time na yon, halika sa aking anak na iyong Panginoon at aking Panginoon. Tapos, hindi ko alam kung paano ipaliwanag din yung eksenang nangyayari. Basta unti-unti nakita ko si Jesus, yung buong katawan niya nagliliwanag. Sa mga oras na iyon, idineklara na palang patay ng mga doktor si Brother Albert dahil sa internal bleeding. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Dadali na po ako sa morgue. Nagulat si nanay, nakita niya daw po yung kamay ko biglang gumalaw. So nagsisigaw yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, buhay pa yung anak ko. Buhay pa yung anak ko. Tapos binalik po ulit ako. Inoperahan ako noon for 12 hours. Matapos ang operasyon, muling nabuhay si Brother Albert. Kahit daw ang doktor, hindi makapaniwala sa nangyari. Sabi niya sa akin, Brad, albularyo ka ba or faith healer? Sabi ko, hindi po, Dok. Bakit? Tapos umiyak yung doktora. Sabi niya sa akin, kasi kanina habang inooperahan kita, nakita niya daw dun sa ugat ng puso ko, may crucifix, ganito kalaki, nakalutang, nagliliwanag, and split seconds lang, nawala siya kagad. Isang araw matapos muling mabuhay, nakaranas daw ng kakaibang lakas si Brother Albert na ikinagulat ng mga doktor at ng kanyang pamilya. Siguro dala nung sobrang taas nung aking lagnat, nagwawala daw po ako noon. Nagmumura ko, tapos tinali nila yung kamay ko, hinawakan ako, pero ang lakas-lakas ko. As in, super lakas ko daw, isang ganun ko lang tumatalsik sila. Sinaksakan ako ng tranquilizer. Unang saksak sa akin ng tranquilizer, hindi umepekto. So ginawa nung ate ko, lumapit siya sa doktor. Sabi niya, Dok, ano ba talaga totoong nangyayari sa kapatid ko? Sabi nung doktor sa ate ko, Mrs., tatapatin ko na po kayo. Kung ako sa inyo, patawag na kayo ng pare kasi wala nang pag-asa ang kapatid mo. Nilapitan daw siya ng kanyang kapatid at bumulong. Sabi niyang ganyan, Mama Mary, kung totoo yung sinasabi ng kapatid ko na nakita kanya at tinulungan mo siyang mabuhay ulit, para mo ng awa. Buhayin mo muli kapatid ko. Pag nagawa mo yun, magbabalik loob ako sa iyo. Bigla raw nawala ng malay si Brother Albert, pero makalipas ang ilang oras, muling dumilat ang kanyang mga mata. Kahit siya, hindi rin daw makapaniwala sa nangyari. So iniisip ko, everything was just hallucination and imagination. Baka dahil naniniwala ako kay Mary, naniniwala ako kay Jesus, kumakathan ng istorya yung utak ko. Kaya lang, pinatotohanan sa akin ng Diyos na hindi hallucination and imagination yung nangyari sa akin. Matapos ang lahat, nagbalik loob sa simbahang Katolika ang kapatid ni Brother Albert. Ang sumaksak naman sa kanya, muli niyang nakita matapos ang 10 taon. Nakagraduate na raw ito sa college at nagsisilbi na rin sa simbahan. May biyaya sa pagpapatawad. Kung hindi ko siya pinatawad, siguro hanggang ngayon, magnanakaw pa rin siya. Sa kanyang pangalawang buhay, niyakap na ni Brother Albert ang buhay ni San Francisco de Assis. Kahit pa raw ang ibig sabihin nito ay layuan ang kayamanan at pamilya. Isa siya ngayong religious brother ng Franciscan Missionaries of the Good Shepherd. Isa raw sa kanyang natutunan ang realidad ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin kayang takbuhan, hindi natin kayang paghandaan, pero maaari nating ihanda yung ating sarili sa pamamagitan nung spiritually maihahanda mo yung sarili mo na anytime na mamamatay akong walang bit-bit na mabigat dito sa puso ko.
Ang nangyari kay Brother Albert ay tinatawag na near-death experience o NDE. Base sa pag-aaral ng mga siyentipiko, may ilang proseso sa utak na nangyayari habang nararanasan ito. Kabilang na riyan ang hypoxia. Ito ay kapag nagkukulang na sa oxygen ng isang tao, maaaring nagkakaroon ng pagbabago sa neural activity ng utak na minsan ay nagdudulot din ng visual at pandinig na ilusyon. Nariyan din ang neurotransmitter release kung saan ang utak ay naglalabas ng endorphins at iba pang mga neurotransmitters na maaaring magdulot ng mga out-of-body experience. May ilang mga pag-aaral din na nagsasabi na kapag malapit na sa kamatayan ng isang tao, nagiging mas aktibo ang ilang bahagi ng kanilang utak tulad na lamang ng parietal lobes na maaaring magdulot din ng out-of-body experience. Ayon sa isang parapsychologist, karaniwan sa mga nakararanas ng NDE, mas napapalapit sa kanilang Diyos at iba-iba raw ang maaari nilang makita depende sa relihiyon. Yeah, usually that's the effect of this experience. You become religious, you become more spiritual. Culturally, if you're a Christian, you will see Christ. If you're a Buddhist, perhaps you see Buddha or some other being. If you're Hindu, well, some Hindu god. So it depends on your religion, what you will or who you will see. Para kay Brother Albert, wala na sa kanya ang anumang sabihin ng iba tungkol sa kanyang karanasan. Ang mahalaga raw ay kung paano nito binago ang kanyang buhay. Lagi kong sinasabi, kahit hindi kayo maniwala sa karanasan ko, ang importante, maniwala kayo na totoong may Diyos. Kasi iyon yung importante dun sa istoryang yun na pinakita ng Diyos na nag-e-exist siya. Sa ating pagbabalik, tikman natin ang mga tradisyonal na pagkaing madalas pinagsasaluhan tuwing undas. Pero ang tanong, healthy nga ba? Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Nakatatak na sa ating kultura ang pag-alala sa mga yumao nating mahal sa buhay tuwing undas. Pero dito sa bayan ng Naik sa Cavite, isa pang tradisyon na may kinalaman sa pagkain ang nananatiling buhay sa araw ng mga patay. Ang bayan ng Naik sa Cavite, mayaman sa kultura at kasaysayan, hitik din sa likas na yaman. Masagana ang ani ng mga palayan dito kaya ang ilang produktong ipinagmamalaki ng bayan may kinalaman sa bigas. Nagisnan ko na kasi talagang hinahati nila yung harvest talaga ng mga magsasaka. Talagang may harvest na for mga bigas, may harvest na talagang for undas. Puro malagkit yun. Tuwing undas, nakaugalian na nilang magluto ng iba't ibang kakanin kapag nangangaluluwa. Dito naman, pag undas, yun, mga kaluluwa naman ang sinasabi. Mga ngaluluwa kami, so para makaipon kami ng suman, ng mga malagkit, yun ang nangyayari. Imbis na money, talagang malagkit ang bibigay. Nandito tayo ngayon sa Naik Public Market kung saan ibinebenta ang mga kakanin na inihahanda raw madalas tuwing undas. Samahan niyo ako, tara, kain tayo. Hanap tayo ng kakanin. Sabi nila, masarap daw yung mga kakanin dito. Yun! Sakto! Ate! Hello po. Kumusta po? Okay naman po. Ay, kuya. Alin dito yung mga madalas na kakanin na binebenta o binibili ng mga kababayan natin tuwing undas? Ito alikaya. Alikaya. Kalimitan din niya binibili. Madalas binibili din to. Oo. Ano Saka, naman to? Malagkit Anong din. malagkit din? Oo, na may latik nyug na inano naman. Sinangag. So, ito yung alikaya. Tatry natin. 25 pesos ang isa? Dalawa. 25 pesos, meron ka ng dalawa nito. So, tikman natin kung ano yung lasa. Sige, akin na rin yung isang yan. Tikman natin. Nandun yung tamis. Nandun yung kanin. Sinasabi nga nila na pagka daw nangangaluluwa, bibigay ng mga ganito para bilang alay sa mga kaluluwa na o sa mga yumao na. Masarap. Ayun. Kay Nanay Nelia. Nanay! Balita ko masarap yung palitaw nyo. Yes.
Palitaw nga po ba o palutang? Ano bang tawag dito? Parehas lang po. Sabi sa akin, mabenta daw to lalo pagka-undas. Opo. Tama. Bakit po kaya? Araw po ng mga kakanin yun eh. Yan po yung pinapang-alay. Pinapang-alay Saka po yung alikaya. Pinapang-alay po sa? Yung sa mga patay. Sa mga patay. Mga kaluluwa. Sige, tikman na natin tong palutang ni Nanay Nelia. Balita ko, isa daw to sa masasarap dito sa Naik. O, tikman natin. Para sa inyo. Masarap nga. Nako, sana naririto kayo at natikman ninyo. Okay, iuwi ko na to. Magugustuhan to ng mga kapatid ko. Gusto niya? Nandito na rin naman ako sa Naik, inalam ko na kung paano ba gawin ang mga kakanin na ito. Okay, so ngayong araw na ito, si Nanay Luzvi po kasama natin. Tuturuan niya tayong gumawa ng Sumang talampak. sumang talampak. So ano po bang meron tayo dito, Nanay? Meron pong malagkit. Malagkit? Opo. Okay. Need po natin yung ibabad po ng magdamag. Magdamag. So nababad nyo na to? Ito po yung Ito kapag ka binabad na natin. Opo. Ang malagkit na binabad overnight sa lihiya, kailangang ibalot sa dahon ng saging bago lutuin. Yung sekreto po ng makunat na suman ay higit na higit yung pagkaka. Ganun pala. Meron po kasi hindi po makunat magawa kasi maluwag yung tali nila. Nasa tali pala. O yan ang tinuro ng aking lola, pamana ng lola. Ako, nung bata pa ako, taga-tali na ako ng lola ko. So itong recipe na ito ay mana-mana pa. Opo, mana po yun sa lola. Opo. So ito na ang ating sumang talampak. Ito ay ating isasalang, no, hanggang sa ito ay maluto. Tinawag siyang sumang talampak dahil ibig sabihin ng talampak sa Naik ay magkayapos. So ito daw ay simbolismo din na parating magkayapos ang mag-asawa dahil ito rin yung unang pinapakain sa mga mag-asawa nung unang panahon. Yan po ang ipapakain bago pumasok ng pintuan ng bahay. Para daw po sila maging malagkit ang pagsasama, gano'n. Yung mga magkatubang sila, ganyan. Kaya magkayapos. Sa pagka ako po'y kinasal, mapapagawa ko ng ganito sa inyo. Opo, sige po. At ako po Ayan. magsusubo sa inyo. Ayun pala, ganun. Ng inyong kapartner. Sige po. Opo. Meron tayo ditong sumang talampak. Darito rin ang ating pardo kung tawagin. Sa iba ay muscovado. At meron tayong murang niyog. Yun, the perfect bite. Tamang-tama lamang yung tamis na ambag ng niyog at ng ating muscovado. At tamang-tama lang din po yung ligat ng Yung ating kunat, ano yung po. kunat. Opo. Kung tawagan dito nga pala yung kunat. Opo, Sa amin po makunat. ay ligat Opo. sa Batangas. Batangas. Isa pa. Makakakuha kayo dito ng carbohydrates, makakakuha kayo dito ng energy to do your work. Pinakita rin sa akin ni Nanay Luzvi ang paggawa ng palitaw. Hinalo lang ang glutinous rice flour sa tubig at saka niluto sa kumukulong tubig. At narito na po ang ating isa pang produkto. Ito po ang ating palitaw. Tama na, Nanay Luzvi. No, dahil ito po ay lumilitaw pagkatapos po siyang ilubog Sa kumukulong tubig. Ating palitaw ay ang ating glutinous rice. Meron din po tayo ditong asukal at binudburan din natin ito ng sesame seeds. So ang sesame seeds, meron po tayong omega-3 fatty acids. Siyempre nariyan ang asukal, nariyan po ang carbohydrates. Meron po tayong enerhiya na makukuha dito. Itinuro din sa akin ang pagluluto ng alikaya. Pinainit muna ang gata at saka nilagyan ng asukal at food coloring. Sunod ay ihahalo ang sinaing na malagkit hanggang maluto. So ito na po ang ating finished product, Nanay Luzvi. Ito po yung ating Alikaya. alikaya. At ang alikaya po ay usually dito po sa Naik, ang ginagamit ng bigas ay ang tinatawag na pirurutong. Ang pirurutong kasi ay doon sa cycle ng paggawa nila o ng pag-aani nila, saktong-sakto sa undas. So ano pang ginahantay natin? Kapag meron tayong finished product, ang dapat dito, tinitikman. Diba, Nanay? Oh, ayan. The perfect bite. Ayun ako. Maligat, manamis-namis, naroon yung crunch ng latik, damdam natin,
Siyempre din, ang pagmamahal na ibinuhos dito ni Nanay Luzby. Tikman nyo. Ang sarap, mga kapatid. Ang mga kakanin na ito nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga taga-Naik. Ito rin ay tanda na ang pagkain sumasalamin din sa tradisyon, kultura at paniniwala. May mga sinaunang paniniwala tayo na nakatatak na sa ating kultura. Pero hindi natin kailangang baliin yan habang binubuksan ng isipan sa makabagong kaalaman. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door.